Alright mga kapatid, samahan ninyo kong muli sa panibagong reaction video na ating gagawin ngayon mga tol. Meron tayong kokontrahin at meron tayong bibigyan ng opinion at reaksyon mga tol. Actually hindi nga opinion mga tol. Ito'y ibabase natin sa katotohanan. Sapagkat merong balita mula rito sa CGTN. Alam nyo na, Chinese channel to mga tol . Sabi rito, the Philippine-South China Sea territorial claims are baseless. Mga tol, baseless daw. Ibig sabihin mga kapatid, wala tayong pinanghahawakan, walang basehan etong ating claims dito sa West Philippine Sea. Kasi ang West Philippine Sea is a part ng South China Sea. South China Sea kasi yung kabuuan niyan . Pero dahil nga meron tayong meron tayong bahagi na 200 nautical miles. Pinangalanan mula nung panahon ni dating Pangulong Noynoy, pinangalanan na natin yung West Philippine Sea. Tayo nagpangalan dyan mga tol. Pero yung 200 nautical miles, yan ay defined by UNCLOS. Ang sabi rito sa kanilang balita mga tol, ang sabi nila ito daw ay baseless. So paano naging baseless to mga tol? So yan ang gagawin natin ngayon. Hihimayin natin yan, pag-uusapan natin at bibigyan natin ng reaksyon mga tol. At syempre bilang mga Pilipino, samahan din ninyo ko mga tol at ating ipaglaban kung ano ba talaga ang katotohanan at kung ano ang sinusuportahan at kinakatigan ng international na batas. Alright, bago natin ito simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. CGTN, channel to ng China. On October 22nd, 2023, two Philippine Coast Guard vessels and two supply ships intruded into the waters near China's Renaijiao. Intruded daw mga tol, pumasok daw ang ating barko sa kanilang dagat. Attempting to deliver supplies to an illegally grounded warship. Attempting to deliver supplies dun daw sa illegal na nakasadsad na barko natin, which is ito yung Ayungin Shoal, ito yung BRP Sierra Madre. Ipinasadsad yan mga tol ng dating presidenteng Erap din taong 1999 mga tol. Bilang tugon natin sa nagsisimula na ang pagtatayo ng China ng kanilang mga base militar mga tol. Nagsisimula na kasi silang mang-occupy niyan . Una, nagsisimula lang silang magtayo ng mga shelter. Later on mga tol, nakita naman natin ang resulta, di ba? Naging mga military base na talaga yan. Attempting to deliver supplies to an illegally grounded warship. On September 16th this year, multiple official Philippine vessels intruded into the territorial water. Ito yung sinasabi nilang bumangga tayo sa kanila, ayan mga tolo. Biruin mo naman, wina-water cannon nila yung natin, tawag dito yung salamin. Paano kaya makakakita pa yung mga kapitan niyan binubulag ka na no? Tapos bilang nakaharang pa yung barko nila. Meron pang nangwa-water cannon sa likod niyan mga tol, ayan kung mapapansin mo, meron pang barko rito, banda rito. Meron pang barko dyan. So dalawa ng water cannon dyan, isa sa harapan at isa sa likuran. Illegally grounded warship. On September 16th this year, multiple official Philippine vessels intruded into the territorial waters of China's Huangyan-dao. Huangyan-dao sa Scarborough Shoal na yan. Deliberately ramming a Chinese Coast Guard vessel. Ang sinasabi nila, binangga daw natin sila. Such incidents have become increasingly frequent in recent years regarding the South China Sea issue between China and the Philippines. Kita niyo kung gano'n kasi nangalingan na that incidents becoming frequently. Naging madalas na daw mga tol yung ganong ginagawa natin sa kanila. Kasi nga mga kapatid, ang ginagawa nila dito, binabaliktad nila. Binabaliktad nila yung mga nangyayari, lahat ng sisi ibinibigay nila sa atin, lahat ng mga ginagawang panghaharas nila, binabaliktad nila at tayo yung ginagawa nilang nangaharas sa kanila. In recent years, regarding the South China Sea issue between China and the Philippines has three so-called claims. This video will refute them respectively, using Huangyan-dao as an example.
The Philippines claims jurisdiction over Huangyan Dao based on its proximity. However, the island of Palmas case ruling clearly stated that proximity as a basis of territorial sovereignty has no foundation in international law. Nako. So sinasabi nila mga tol, ang ginagamit daw nating basehan para matawag nating atin yung Scarborough Shoal dahil malapit lang daw yun sa atin. Pero hindi daw yun ang basehan dahil meron daw mga kapatid na ibang mga bansa na kiniklaim din yung isla kahit malayo sa kanila. Many countries have territories. Alimbawa ito. Many countries have territory kahit malayo sa kanila katulad ng France. So ito yung ginagamit nila mga tol. Wala na silang pinagbabasehan na batas dito. Ang itinutulad na lang nila sa iba. Far from their mainland, such as the French islands of Guadeloupe and Martinique in the Caribbean. The Philippines claims that Huangyan Dao falls within its exclusive economic zone as defined by the United Nations Convention on the Law of the Sea. However, this only applies when the sovereignty over a maritime feature is undecided. In other words, if the sovereignty is established by a specific country, other countries cannot claim rights. The Philippines asserts that it has effectively occupied Huangyan Dao since independence. However, the island of Palmas case ruling requires the line to be no man's land for occupation claims. The subsequent Clapperton Island arbitration case supports symbolic occupation by the discovering country, can be considered a form of effective administration for remote allies. China had established control over Huangyan Dao centuries before the Philippines' symbolic independence in 1898. So sinasabi nila rito, matagal na daw nilang naokupa yan. Bago pa man natin mga kapatid sabihin ayan ay inuukupa natin nung mga panahon na yon mga tol. No? So ito yung mga pinapakita ng China mga kapatid, yung mga self-serving na mga nila, mga nasa history nila, mga ito nakasulat pa nga sa Chinese character As evidenced by the merriment of the So ito daw yung ebidensya nila. Galing no? Seas led by Guo Shoujing in 1279 marked Huangyan Dao as its southernmost point. Meron din tayo yan Meron nga tayong mapa mga tol, Panakot Island pa ngayon nandoon di ba? Yung pinakamatandang mapa ng Pilipinas, kabilang na mga tol, etong Scarborough Shoal dyan. Yan nga yung ipinagpanalo natin doon sa doon sa 2016 Arbitral Award mga tol. Biruin mo minimidya ito ng China. Ito yung ipinapakita nila bilang patunay daw na pag-aari nila yan. Pero meron na silang pagkakataon para ilaban yan sa korte, sa Court of Arbitration. Para ilaban nila yan mga tol sa korte pero hindi nila ginawa. Bakit? Kasi alam nilang wala Hindi pa panigan yung mga pinangahawakan nila, puro mga imbento lang Diba? O di sana inilaban nila yan sa Court of Arbitration. Problema mga tol hindi nga sila nagpadala ng representative Kasi alam nilang matatalo sila. O ngayon dito nila sa media gumagawa sila ng mga ganitong report. Pero wala talaga. Hindi yan ang sinasang-ayunan ng international law. At ang international law meron ng final and binding na hatol. Yun ang kailangan sundan. Among many others. Before 1997, the Philippines never raised any objections to China's sovereignty over Huangyan Dao. Philippine officials had repeatedly stated that Huangyan Dao was outside Philippine territory. Yung Huangyan Dao mga tol, yung tinatawag nating Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc, yan ay traditional fishing ground ng mga bansa. Malaya pang nakakapangisda dyan mga tol, ang ating mga mangingisda. Ganon din ang China, Vietnam. So anong irereklamo natin dun? Diba? Hindi naman talaga nating inaangkin na solo at private property yun. Diba? Kaya sabi ko sa inyo mga sinungaling to mga to Etong Scarborough Shoal, paulit-ulit natin to sinasabi para alam nyo rin. Traditional fishing ground yan mga tol ng mga bansa.
Maraming nangingisda dyan, hindi lang Pilipinas. Pero dati, malaya tayong nakakapangisda dyan. Kaya yung sinasabi nila, before 1997, hindi pa naman daw natin sila nirereklamo. Hindi pa naman sila, hindi pa naman sila nananakop nun eh. Diba? 2012 mga tol, nung sinimulan na nilang sakupin yan at hindi na nakalapit dyan mga tol, yung mga mangingisda natin. Kaya nga tayo nagsampa ng kaso sa Court of Arbitration noong 2014 eh. O 2013 eh. Dahil dun eh. And nanalo nga tayo mga tol. 2016, nanalo tayo dun. Pero tignan nyo, hanggang ngayon, hindi nila kinikilala kasi nga talo sila eh. Diba? Biruin mo kung ang international law pumabor sa kanila, malamang yun ang pinangahawakan nila at winawagayway nila eh. Kaso hindi pumabor sa kanila eh. However, in 1997, the Philippines suddenly reversed its previous position and began to claim sovereignty over it, clearly violating the international law principle of Istanbul. What then has promoted the Philippines to repeatedly provoke China? On one hand, the discovery of rich oil and gas resources in the South China Sea region in the late 1960s. On the other hand, it's heavily related to the instigation and support of some external powers. Galing talaga nila magsinungaling, no? Kahit kitang-kita na talaga katotohanan, binabaluktot nila. In November 2011, and the U.S. pivot to Asia strategically out, the South China Sea issue quickly became an important tool for the United States to contain China. On January 22nd, 2013, the then Philippine government unilaterally initiated an arbitration concerning the South China Sea issue. Facts clearly show that the South China Sea arbitration was entirely a scheme, instigated and manipulated by the United States. So ito yung sinasabi nila kung bakit hindi nila tinatanggap yung 2016 Arbitral Award. Dahil daw ito ay minanipula ng Amerika. Kailangan ninyong patunayan yan. Magsampa kayo ng kaso. Patunayan ninyo yan, hindi pwedeng bintang-bintang lang yan. Dahil nga hindi pumabor sa inyo eh. Diba? Ang sinasabi nila luto. Luto mga tol. Yun yung sinasabi nila. Patunayan ninyo. Spearheaded by the Philippines, targeting China. As this video is being made, Philippine vessels continue to lurk around China's Huangyan Dao and other parts of the Nansha Qingdao. Diba? Habang ito daw video to ay naka-release na, patuloy daw mga tol na naglalayag, pakalat-kalat yung mga barko natin dito sa teritoryo ng China mga tol. Napaka alam mo, yung tulad nga yung sinabi ko no isang araw, kung meron lang kamay na lalabas mula sa langit, pinagkakaltokan na tong mga to eh. Pero mo napakasinungaling, diba? Mga angkin, mga tol. Ito na nga yung sinasabi ng international law, pero since nga hindi pumabor sa kanila, ayaw nilang tanggapin at isa pa, sinasabi nilang minanipula lang daw, invalid, void. Pero mo sila pa talaga nagsasabi nun i-arbitrate ulit nila. Diba? Ang problema mga tol, paano nila i-arbitrate? Alam nilang hindi sila mananalo. Hindi sila mananalo talaga kahit kailan. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.